So, na araw-araw nagdadasal ako na nararamdaman ko lumalapit na ako sa kanya. Humihiling ako ng magandang trabaho. Although, pangit para sa akin, paano, na mahirap tanggapin kung ano yung nangyayari sa akin. Kaya humihiling ako ng maganda na gusto ko ganito. Although, hindi ko naman, alam ko rin naman na hindi naman pwede agad bigay. Awa naman ng Diyos sa blessing niya na tupad naman na bigay sa akin na dahil siguro nagdasal ako, lumapit ako sa kanya, hindi ako nawalan ng pag-asa kahit na hindi ko nararamdaman yung blessing pa ng isang taon. Dire-diretso pa rin po ako tuwing papasok, gigising, humingi ako sa kanya ng lakas para maggawa ko yung trabaho ko, magustuhan ko kahit lubod ng hirap. Yun, tapos yun po, binigay niya. So ngayon, naging iba na yung perception ko sa buhay, mapagbigay, kuno. Hindi ko naman po sinasabi na all out, pero sinusubukan ko na magbigay, mag-share. Asawa ko, na-appreciate ko siya. Actually, sa Pilipinas po, medyo malayo yung hindi ganun yung lagi kami minsan sabay kumain sa hapunan kasi nga laging gimmick. Yun po ngayon na may time kami kaya naisip ko na maganda po yung napuntahan kong lugar para hindi lang para sa pinansyal o kung ano man yung pagsasama namin mag-asawa at nakilala ko yung Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Sana po. Napakaganda ng share mo. Alam niyo mga kapatid, talagang totoo yun. Talagang sabi nga ng ating kapatid, nung nandun sa Pilipinas, naranasan siya mayroong sasakyan, magandang buhay, Brad. Pero pagdating dito, naranasan niyang maghirap sa trabaho. Sabi nga ng Panginoon, kailangan maranasan natin ng lahat ng pagsubok sa buhay natin upang maging matibay tayo. Kasi nung nandun pa sa Pilipinas, ang ating kapatid, hindi niya gaano naranasan ang hirap. Kaya hindi niya naramdaman kung paano ang relasyon niya sa ating Panginoon. Nung nakarating siya dito, kailangan lalapit siya sa Panginoon para tutulungan siya at bigyan ng tulong o magkakaroon ng malakas na pananalig o pananalig sa Panginoon na hindi ka pabayaan. Alam niyo po, totoo yung Brad, yung sinabi pagising sa umaga, alam niyo po, napakaganda yun. Pagising mo sa umaga talaga, hingi ka ng guidance sa ating Panginoon at lalo na lakas. Kasi lahat tayo nakaranas ng mahirap na trabaho dito eh. Alam niyo po, yung kapatid ko, gusto mo umuwi sa Pilipinas kasi ang ganda ng trabaho niya sa Pilipinas. Ngayon, dito, naghihirap siya sa trabaho niya. Pero sabi ko, anong tawag may plano ng Diyos? Basta kung anong plano ng Diyos para sa iyo, yun ang dapat mong malaman at kailangan maging malapit ka. Pero alam ko darating ang panahon na sila'y tatawagin ng Diyos sa gawain ito. Pero ika nga, sabi nga, Brad nga, hindi man binigay kaagad ang blessing ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, in His time, meron tayong hinihingi sa Panginoon pero hindi natin i-expect na ibibigay kaagad sa atin dahil meron siyang purpose kung bakit hindi at kung bakit kailangan hintayin natin. Kaya lahat talaga ay in His time. Kailangan talagang kalooban ng Diyos ang ating susunod. Sino ba?